You're stressed. Yung iba nagkakaroon ng anxiety, nade-depress, no? And it looks like this is something here, no, na parang, see, look at that, no? Parang ito yung bagay na gumugulo ng isipan mo noon pa lang, no? That is the Nine of Swords energy. Yan, noon pa lang yung nagsimula with the Eight of Swords energy. There's a particular, very specific situation you're dealing here with, no? So, for some reason, I'm getting this blindfold, no, na naka-spotlight here sa akin. So, meaning to say, okay, mukhang meron ditong sitwasyon na parang kinakailangan mo na mag-turn a blind eye dito. But, this is not something here na parang pagpapakasyunga. But, I think this is something here na parang tingin ko meron kang mahihita or mapapala. Parang mag magfe-favor ito sa'yo or papabor ito sa'yo. Let us see. What does that mean? Oh, Strength card. This is not something here that's easy for you. But for some reason, ano man ito, nakakuha tayo rito ng feeling na magkakaroon nito ng positibong kalalabasan or outcome. Kaya naman, hang in there, babe. Hang in there. This might be difficult right now, but you're not facing it alone. You're not facing it alone because your angels and guides are all with you. They're right beside you. Heart of the reading is the King of Swords energy. I knew it. Ito talaga dapat yun. Yan dapat yung tapakan ninyong energy. Mamaya ipapaliwanag ko yan sa inyo mga waves no, para mas maintindihan ninyo kung ano ba talaga yung ibig kong sabihin no, nung sinabi kong para yan talaga yung dapat ninyong tapakang energy. See? We've got here the Two of Coins in reverse right here. Bottom of the deck, we've got right here the Justice card energy, Judgment. Whoa. Love it. Five of Wands in reverse. So, hey there mga may loves collective, thank you po sa inyong walang sawang suporta at pagmamahal, and hi and hello sa mga new subscribers. Ako po si Yan, welcome to Loy. At sa mga returning viewers, thank you sa inyong walang sawang suporta. So yun nga mga babes, kung hindi niyo pa po notes, mayroon pa po tayong other channel. Ang link po niyan ay nasa ating description box. And for those interested mga babes, no, open pa po ang ating hidden/secret messages reading. Yan, no. So, para yan sa mga no contact situation or wala ng communication with someone on their mind, no? Kung kaya curious pa kayo kung ano yung iniisip sa inyo ng person na iniisip ninyo, paano kayo binuview ngayon ng person na iniisip ninyo, or meron ba siyang feelings for you, or ano ba ito, no, na posibleng gusto niyang sabihin sa'yo pero hindi niya masabi or hindi niya kayang sabihin ng personal. So, yan yung i-read natin for you guys, no?
ang kanyang current or real-time energy. Kaya kung ikaw, kung ikaw ay interesado, pwede kang mag-inquire dito sa The High Priestess Tarot at Gmail, The High Priestess Tarot kr@gmail.com. Yan yung nakikita ninyo sa screen. So, yan mga babes, no? So, before we dive deeper dito, no, let me just tell you na wala tayo ditong gender. Babae, lalaki, LGBT, lahat kayo welcome. And of course, this is timeless as well. Kaya naman, just take only what resonates. No? Ibig sabihin ng timeless, pwedeng nangyari na to sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo nangyayari ngayon or in the present moment. Sa iba naman, hindi pa. Pero isang prediction sa inyong future. Excuse me. Sa inyong mga babes, nakikita ko dito, we have here this Three of Swords energy, Seven of Swords energy, Strength card right here, Five of Swords energy. Alam niyo yung yung saying na, if you cannot beat them, join them. Parang kagaya nun yung keep your friends close, no? And your enemies closer. Yan, no? Tama, no? Tama, no? So, I do pick up right here na parang, ano to? Miss yan. Sinasabi mo ba sa amin na i-welcome namin yung mga enemies namin or yung mga taong may ayaw sa amin, i-welcome namin? Or sinasabi mo ba, Miss yan, na weak kami at hindi namin sila kayang talunin, no? No, hindi yun ganun mga babes, no? Actually, if you cannot beat them, join them. Keep your friends close to you and your enemies closer. Bakit kailangan mas closer sa enemies? At bakit mo kailangang jumoin sa kanila? Hindi dahil mahina ka, hindi dahil magpapaka-plastic ka, kundi with the Five of Swords energy, no? Ace of Coins energy, no? Use this as a golden opportunity. Yan. You heard it right? Golden opportunity. Importanteng opportunity. You need to step into this King of Swords energy. Wala tayong gender, babae, lalaki, LGBT. Ibig lang sabihin yan, kailangan mong maging matalino dito. Actually, isa itong strategy. Join them. Mas maging malapit ka pa sa mga taong ayaw mo. Kala ko ba, Miss yan, importante yung peace of mind dito. Oo naman. Importante yung peace of mind dito. Pero, 'di ba, meron din tayong kasabihan na you cannot please everybody. Tama? Okay? Kaya ang dapat mong gawin dito, dahil hindi lahat mapiplease mo, at itong mga tao na to, no, kahit na posibleng hiningi mo na yung peace of mind sa kanila, no? Or katahimikan man lang, no? Hindi ka makakasiguradong ibibigay nila yan sa'yo. Lalo na kung isa silang ganito. Kaya kailangan mong sumabay at makipag-deal ng tama sa sitwasyon na ito. Okay? Use it as a golden opportunity. So are you saying it's like a revenge mission, Ani? No. It's more likely, spirits are saying, okay, na gamitin mo itong opportunity na to for you to grow. Okay? You will have the peace of mind in here as well. Promise. You need to work how to deal with these people because these people right here ay para silang mga lobo. Fox. Tama? Yun ba yung Tagalog ng fox? Lobo. Diba? So, kung sino man itong mga energies na to, no, mga babes na with the devil energy right here, these are the people you cannot really detach from your life. Who are they? Maybe they are your husband or your wife or your boyfriend
or your girlfriend na meron ka ng anak sa kanila so that hindi mo sila basta lang maiwan dito but they keep on Seven of Swords energy, they keep on fooling you, they keep on chatting with other girls, with other women right here, with other boys, with other men out there. See? They're unfaithful. You just cannot detach yourself from them because maybe you are inside a marriage, a commitment. You cannot dispose them like a garbage, but try to play this game right. No, you will not do the same thing because wag kang bumaba sa level nila, no? Wag mong gawin na makapag-usap rin sa iba. No, 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 no. Play it strategically and you'll definitely benefit from this. But seeing that person every day, Miss Yan, really sucks. I know. I know. Seeing someone you dislike or seeing someone na hindi mo gusto really made your day umpisa pa lang a bad day na. I know. Am I right? Okay. But, change it. Okay? Ikaw na yung magbago ng kwentong ito. Kasi siya hindi niya kayang magbago eh. Diba? This is not just your partner here who keeps on ruining the relationship. Okay? But this could be anyone here who always destroys your peace. Okay? Keep them closer to you. This is like a strategy. Kapag mas malapit sila sa'yo, okay, hindi para i-stress yung sarili mo para bantayan ko ba sila minsan. Ano? No? Okay? Kasi pag mas malapit sila sa'yo, mas dun mo napapractice kung paano kumalma. Yan o. Hanggang sa wala ka nang maging pakialam at kahit makita mo pa sila araw-araw, okay, dun mo na maa-achieve yung peace of mind mo. Importanteng protektahan mo yung energy mo, no? Isipin mo may sarili kang buhay na ginagawa. Okay? Kasi ganito yan eh, nasa paningin mo man siya o wala siya sa paningin mo. Yan man yung wala mong kwentang asawa, wala mong kwentang boyfriend, wala mong kwentang girlfriend. Okay? Or this could be anyone here na wala mong kwentang family member or wala mong kwentang best friend. Okay? You need to practice. Diba? Kasi ganito yan eh. Nahihirapan ako mag-manifest, miss yan. Kasi ang ingay ng paligid. Ang dami papasok sa isip ko, no? Alam mo, mas maganda mag-meditate at mag-practice sa maingay. Sa magulo yung isipan. Kasi dun mo mas challenge yung sarili mo eh. 'Di ba? Isipin mo mga babes, no? Na yung tao na yan, eh, hindi siya kasama dun sa mundong ginagalawan mo. Why not think of this way? Sabihin na natin yan yung wala mong kwentang asawa. Wala mong kwentang kain relasyon or kain relationship. No? Bakit hindi mo siya tingnan bilang ganito? Ano kaya kung gamitin kong tao na to sa pakisuyuan ko siya, utos-utusan ko siyang pumunta sa mga ganito, bigyan ko siya ng mga favor at mga dapat niyang gawin. See? Use that person in that way. Okay? Makisuyo ka, no? Pag may dating na grab, siya yung utusan mo. Diba? Okay? But you're not taking revenge. It's just that you're making pasuyo. Okay? Or, why not do this? Diba? For the sake of the kids. And nandiyan siya. Siya yung mag-asikaso sa mga bata. Diba? Ayusin niyo yung mga baon nila. Yan, no? May kids man kayo o wala. Okay? Kasi ganito yun eh. Pag wala siya dyan, hindi mo rin siya mauobliga na magbigay ng sustento sa mga anak ninyo kung meron. Kasi nasa malayo siya eh. Diba? Pag nasa malapit siya, mas makikita mo yung mga galawan niya rito. Pero hindi ibig sabihin na porket nandyan siya sa poder ninyo or nasa buhay niyo pa din, eh, babantayan niyo na siya. It's like protecting your energy and at the same time, gamitin mo yung tao na yan para ma-practice mo, makahanap ng kapayapaan, no? Kahit ang dala niya ay gulo. You know? Diba?
So, diyan mo matututo kung paano kumalma. Hmm. Once na kumalma ka at malaman mo at madisiplina mo yung sarili mo, dun mo na mahahanap yung balanse. Dito na onting babalanse ang buhay mo. Dito na mangyayari yung mga bagay na alam mo yun mga babes 'no, na gustong-gusto mong gawin before, pero hindi mo ginawa. Okey, ano yun Miss yan? 'Di ba nung nalaman mo yung pinagagawa niya rito gusto mo, lumayas ka na, 'di ba? Or gusto mo siyang batuhin ng mga bagay na mga mabibigat 'no, gano'n yung gusto mong gawin 'no, yung saktan siya 'no, yung dumugo yung ano niya 'no, yung noo niya 'no, kasi binato mo siya 'no. Lahat gusto mo siyang suntukin, sampalin 'no, hindi mo yun ginawa, pero yun yung mangyayari dito. Unti-unting babalanse ang buhay mo, si universe na mismo ang magtatanggal niyang tao na yan sa buhay mo. Paano Miss yan? Hayaan mong si universe ang gumawa ng mga bagay na yan. Huwag mong bahiran ng dumi ang mga kamay mo sa napaka-low level na taong kadil mo. Okay? This is just a little sacrifice, babes. Just wait a little more. Kapag nabalanse mo na ang energy mo at natuto ka na at hindi ka na affected sa tao na yun kahit makita mo pa siya araw-araw, paggising mo, makita mo siya araw-araw, si universe ang gagawa ng paraan. I'm gonna give you an example right here. Universe will take away this person here without you doing nothing. Otoke? Paano? Universe might, I'm getting that word, death. Okay? Pwedeng oras niya na para kunin na siya ng may kapal, no? Tapos na yung mission niya at dun niya na lamang sa ibang parte ng mundo, no, ang mission na yan, no? And yeah, that is the underworld, devil card energy. Literally, this person here is going to hell. Others of you, you're lucky enough because you saw it in your dreams. And that's definitely true. This person here, okay, mamamatay siya at mapupunta siya sa impyerno. Kagaya ng effort na pinagbuhusan niya sa paulit-ulit niya rito na pananakit ng damdamin niya. Okay? But it's not your fault anyway. It's the universe na maghahain ng death na yan. Lahat tayo ay may kanya-kanyang haba ng kandila. Pag nagpa siya, okay, ang Panginoon, ang universe na hipan niyang kandila niya anytime. Or kahit sino, wala nang magagawa. Oras niya eh, diba? Oras na sumama ka na pero hindi siya sa liwanag sasama mga babes, paano ba to? See, justice will be served at the right time. Huwag mong bahiran yung mga kamay mo ng dumi. Dahil una sa lahat, madumi siyang tao. Diba? Don't do something na madumihan yung kamay mo. Let the universe do it for you. Hindi lang that yan, may iba pang mga bagay. When you start na makita yung peace into chaos, babalanse yung buhay mo like magic. Things will start happening for this person. The universe will remove this person here in your life. Posibleng death ito or ilagay siya sa sitwasyon na tumutugma sa mga energy ng pinaggagawa niya sa inyo. Ang Panginoon ay hindi natutulog at may Diyos. Okay? Kaya kung naniniwala ka na lahat ng kabutihan ay may balik na kabutihan, paniwalaan mo rin na lahat ng kasamaan ay may balik na kasamaan. Kilingin mo man yun o hindi, ibibigay yun dahil yun ay ang batas ng langit, batas ng mundo. Okay? So yeah, these are all the messages we've got right here for you, sweetheart. Okay? Just sacrifice a little bit, honey. Justice will be served. Okay? And it will be served really hot. Diba? So yeah, ito ang mga mensahe right here, no, for you guys. Thank you so much. And
Sana ngayon again, ako si Yan, love and light. Ano?